Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is 7 o'clock po ng gabi. Sama ko nga po pala si Miss Im. Po ay kakain muna dito sa Just Miss para makapag-chika-chika naman sa mga buhay ng mga may buhay. At kami nga po ay nag-order muna ng burger at naghahanap na nga si Miss Im ng aming maupuan. Naghanap nga po kami ng aming maupuan kung saan ay kami komportable. Syempre yung merong foam. Wala nga masyadong tao dito sa Just Miss. At maya-maya nga po ay ready na ang aming na-order, ang aming in-order na burger. At syempre may kasamang Pepsi. Meron po silang offer ngayon. Lahat po yan ay nasa 4.8 dinar. Pag nasa Pilipinas naman is 730 pesos na po yan. Ka-offer na po yung price na yan. Kaya dapat pag gumastos ka dito ng dinar, ay wag mo nang i-convert sa piso. Pag naisip mo yung pesos ay napakabigat na siya. Kami pong mga ordinaryong worker dito sa Bahrain ay kumakain po kami ng maayos kung ano pong gusto namin kainin. Kapag may pera po kami ay binibili po namin, kinakain po namin. Hindi po kami nagtitipid pagdating sa pagkain dahil iniisip po namin kapag kami magkasakit ay kami din po yung kawawa at ang pamilya namin sa Pilipinas. Pero syempre marami pa rin tayong mga kababayan na may pera at nagtitipid sa pagkain para lang ipunin ng kanilang pera. Nasa kanila naman po yun. Marami po ditong kababayan na walang utang. Hindi po tulad ko, marami po akong utang kasi mahilig po akong kumain. Iniisip ko po kasi, kailan pa ako kakain? Pwede pa pong kumain at wala pang bawal ay kainin po natin ang gusto nating kainin. Ang gusto ko pong kainin ay kinakain ko po yun. Hindi po ako nagtitipid at lalong hindi po ako madamot pagdating sa pagkain. Na naman pagdating yung time na marami ng bawal sa'yo. At least nakain mo na nung kabataan ka pa. Mga nakalala naman ako na sobrang tipid sa sarili kaya siguro yung mayaman sila. Di bali nang walang ulam basta't maraming pera sa bangko. Peace naman nila yon. Nasa kanila naman yon. At ako, pag may pambili ng pagkain ay talagang kakain ako. Pag wala, hindi matulog na lang din. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang OFW sa Bahrain Vlog. Nang dahil po sa inyo ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. At maraming salamat din po sa pag-play ng aking mga videos. Nang dahil po sa inyo, magkaka-dollars tayo niyan. Thank you so much po. Danay, dumating yung time para ako naman makapagbigay o maibalik man sa inyo ang inyong ginawang pag-subscribe, ang inyong tulong, ang inyong pag-subscribe at pag-play ng aking mga videos ay napakalaking tulong na po yun sa akin. Katulad kong maliit na isang vlogger. Sana'y hindi po kayong magsawa sa kakapanood ng aking mga videos. Kahit ito'y kasawa-sawa pa man o walang kakwenta-kwenta. Ang mahalaga ay meron kayong kwentang tao sa totoong buhay. Hindi ko rin inaasahan dati na mamonetize ang aking YouTube. Siyempre nang dahil po yun sa inyong lahat, na nakasubscribe at nanonood ng aking mga videos. At ang haba nga ng aming kwentuhan dyan ni Miss Im, halos isang oras kami. Alas 7 hanggang alas 8 ang aming upo dyan. At dahil non-stop ang mga kwentuhan ni Miss Im, at syempre ako'y tagapakinig pa din as always. At dahil ang in-order po namin is 4 na pirasong burger. Siyempre, hindi ko po kayang kainin yun. Isa lang po ang aking kinain. 3 po kay Miss M. Lang po siya tingnan pero napakarami po niyang kumain. Naubos po niya yung 3 burger. Shoutout nga po pala dyan kay Miss Lai. Lai, sa susunod po, kasama ka na namin. Doon na po tayong uupo sa Just Miss next time. Ka na namin dito, Miss Lai. Sa mga katulad po naming mga OFW dyan, kahit saan mang sulok ng mundo, laban lang po tayo para sa ating pamilya, para sa ating kinabukasan. Marami po sa atin ang pinalad at marami din po sa atin ang hindi pinalad. Kaya sa pag-abroad talaga, hindi po natin talaga sigurado kung anong klaseng amo ang ating mapupuntahan. Dapat lagi lang magdasal at huwag mawalan ng pag-asa. Mahirap makipagsapalaran sa bansang hindi naman po atin. Hirap makisama sa iba't ibang lahi. Minsan nga sa kalahi mo pa napakahirap makisama
mahirap magtiwala kasi karamihan pong problema dito sa abroad ay kapwa mo Pilipino ang ihila sa iyo pababa kasi ayaw po nilang ang kapwa nila ay umaangat, sisiraan at sisiraan kanila. Minsan may inggit yan na palihim. Imbes na ang mga kapwa Filipino ay magtutulungan, bihira lang po yan nangyayari sa abroad. Lalo na kapag kasama mo sa bahay o kasama mo man sa trabaho, hindi po maiwasan na magpasipsip sila sa kanilang mga amo. Isipin na lang po natin na hindi po ang katrabaho natin nagpapasahod sa atin. Ang atin pong mga amo ang siyang nagpapasahod. Kaya hanggat kaya pa magtiis at kayang umiwas ay gawin na lang po natin para po matapos natin ang ating kontrata. And mas itinataas naman yung mga nagpapakumbaba dyan. Kung inaapak-apakan ka man o nilalamangan ka man, hayaan nyo lang kasi mas mahigpit. Karma pag dumating sa kanilang buhay, isusuka po nila yan. Summertime na nga po pala dito sa Bahrain. Pero kung ako lang sana, mas gusto ko yung winter time kasi grabe dito kapag tag-init. Sobrang napakainit din. At inabutan na nga kami dito ng halos isang oras na sa kakaupo. Para sa iyo Miss M, enjoy your vacation po sa Pilipinas. Mag-ingat ka po doon. Samantalahin niyo po ang oras kasama ang iyong pamilya. Congratulations po sa iyong mga anak. Si Miss M ay isang huwarang ina. Isang ina na handang magsakripisyo para sa kanyang mga pamilya, lalong-lalo na para sa kanyang mga anak. Gawin po niya ang lahat. Tinitiis po niya ang pagod, hirap, gutom at lalo na yung homesick para po mapaaral ang kanyang mga anak. Kaya saludo ako sa iyo Miss M. Hindi lang po si Miss M, alam ko pong napakarami po dito sa Bahrain at sa ibang bansa ang nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga magulang, para sa kanilang mga kapatid at para sa kanilang mga kapamilya. Para dyan sa mga kapamilya sa Pilipinas na mga ka-OFW, sana naman ay kamustahin niyo po. Hindi lang tuwing may kailangan kayo. Kamustahin niyo po ang inyong kapamilyang OFW kung nakakain na ba. At pagkatapos nga po namin kumain ay pumunta po kami ng Nisto kasi gustong bumili mag-grocery ni Miss M. Dahil nga siya ay magbakasyon bukas, kaya namimili muna siya ng mga pasalubong para sa kanyang mga anak. Siyempre, sa kanyang pamilya. Para po sa kaalaman ng mga nasa Pilipinas, lahat po ng mga dala naming pasalubong ay amin pong pinaghirapan yan. Napakahirap po kumita ng pera para po pambili sa kahit anong mabitbit namin na pasalubong para sa inyo. Kaya sana naman ay ma-appreciate po ninyo. Hindi lang po yan dahil sa kung ano ang dala namin. Yan ay sa dami naming mga sakripisyo para po kami magkapera. Anas po namin ng gutom, pagod at hirap dito at homesick. Para po kami mabigyan ng sahod at syempre may padala namin dyan sa Pilipinas. Ang pinaka-exciting part po namin dito as OFW ay yung pauwi po kami. Excited po umuwi pero may halong kaba po yan sa aming mga ordinaryong worker na walang sapat na baon na pera. Hindi po kami mapera at wala po kaming bitbit na maraming pera dahil ordinaryong worker lang po kami dito sa Bahrain. Excited at masayang masaya po kami dahil makakasama namin ang aming pamilya sa Pilipinas at syempre kinakabahan din baka makapos kami sa aming budget. Hindi naman po lahat. Meron po tayong mga kababayang OFW. Marami po sila dito sa Bahrain na mapipera naman. Kayang-kayang umuwi kahit isang taon pa naggastos dyan. Kaya sa katulad ni Miss M, excited po siya na namimili ng mga pasalubong para sa kanyang mga mahal na anak. Tuwing pumipili po siya, iniisip po niya ang kanyang mga anak. Miss M po ay isang responsable ng nanay. Hangad ay mapagtapos ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Para sa mga anak ni Miss M, maswerte po kayo sa inyong nanay. Siyempre, maswerte din si Miss M sa inyo. Kasi naikwento niya sa akin na napakabait ninyong mga anak. Kaya habang namimili po si Miss M, excited po siya at masayang masaya po siya. Tapos na nga po ang kanyang pamimili dahil bukas na ang kanyang flight. Kikita mo talaga sa mukha ni Miss M ang excited. Ang saya. Alala ko po ang kasabihan ni Ate Belenda, ang isang OFW na nag-for-good na sa Pilipinas, na ang sabi niya ay pumunta siya dito sa Bahrain hindi para mag-ipon ng pera, hindi para magpayaman, kundi pumunta siya dito para maipagpatapos niya ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Para naman kahit mawala man tayo sa mundo, ay meron na silang sariling panlaban.
tanging kayamanan na hindi makukuha ng ibang tao. Ang naman po siya, aanhin mo po ang daming pera sa bangko, ang napakaraming lupa. Dahil ang lahat ng yan ay pwede pong mawala sa isang iglap o di kaya ay mauubos po yan. Ang naiwan mong pamilya ay maging kawawa ang iyong mga anak. Mantala kapag sila ay nakapagtapos na, bahala na sila magdiskarte sa kanilang buhay. At alam mo na kahit saan man sila ibagsak, ay meron silang panlaban sa buhay. Sila na po yun kung gagamitin nila, kung makapagdiskarte sila. Lagay nakapagtapos po sila sa pag-aaral. At nagbabayad na nga si Miss M. Nandito na siya sa counter at ang binayaran nga niya lahat ay 64 dinar. Pag nasa Pilipinas po is 9,800 po lahat ang kanyang kinuha. O lamang ng ilang minuto dahil nagmamadali na siya dahil gabi na nga din. Napakasaya po niya habang namimili ng mga chocolates at ipapasalubong sa kanyang mga anak. Siyempre para sa kanyang mga kapamilya. Din po dito mura yung mga bilihin. Mahal din po yung mga chocolates, coffee at kung mga ano-ano pa. Ako kay Miss M bilang OFW kahit hindi po tayo ganun kayaman, ganun kapera, pero mas iniisip pa din natin yung mga pasalubong para po sa ating mga anak, para po sa ating kapamilya. Habang nga pong nagbabayad si Miss Im, natawa po siya kasi nakalimutan niya, wala pala siyang trolley na paglagyan ng mga chocolates kasi meron siya isa, lagayan ng kanyang mga damit. Dahil nga dami niyang binili, so nag-decide siya na bibili siya ng isang trolley para ilagay ang kanyang mga pinimili, kaya akyat uli kami sa taas. Dito kami ngayon sa Dito kami ngayon sa Nesto. Nagsha-shopping. Shopping muna. Kasi pauwi na. Ayan. Yun na lang ni ate. Mabuti na nga lang, marami ditong nakadisplay na mga maleta at ayan po ang kanyang napiling trolley. At nitry na nga niya, mabuti na lang at naka-offer yung trolley dito. Dati po ang kanyang presyo niyan ay 14 BD. Ngayon po is nasa 8 BD na lang. Nasa Pilipinas naman is 1,200. Offer na po yan. At saka namili din po siya ng 4 na blanket. Ilang minuto lang ay nawala yung mahigit 10,000 ni Miss M. Mahalaga po ay mapasaya niya ang kanyang pamilya at dahil siya ay pauwi na, syempre super saya din po siya. Pera po ay makikita pa yan, kikitain pa po natin yan kapag tayo ay nasa good health lang. Ang mahalaga po ay nag-enjoy tayo. Maraming salamat po. Thank you so much po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog.